inspiring na nandito po yung mga kababayan nating mga Pilipino na kahit malalayo na po ang inyong mga kinaroroonan sa ating minamahal na bansa at bayan at sa mga minamahal nyo sa buhay sa Pilipinas, hindi po nawala yung ugat ng inyong pinagmulan. Na tayo'y iisang nagmamahal sa bansa kung saan po nanggaling ang lahing Pilipino. Doon pa rin po nakaugat ang pagmamahal ng inyong puso sa ating minamahal na bansa. Kaya nandito tayo, palakpakan po natin ang ating tradisyon na hindi na mawala ang pagka-Pilipino natin kahit pa tayo ay nagkaroon na ng mga US citizenship ang iba o kahit nagtatrabaho na sa Amerika, hindi po nawawala yung pagmamahal at concern natin sa mga kababayan natin. And that makes the Filipino people a different kind ng mga taong kahit ano pa ang pinagdaanan sa buhay at tinakbay, ay inuugat pa rin ang pinanggalingan ng kanilang lahi at ng kanilang buhay. Tama? Yes. Yun ang Pilipino. Kaya nga, sa bahagi ko po, hindi po ako ang nag-i-inspire sa inyo. You are inspiring us. Kung bakit ko pinili ang bumalik, tumulong sa gobyerno, piliin ang buhay na hindi na po nakikipaglaban at hindi na po dumadanak ng dugo sa kababayan natin for kung saan po mahigit 20 years halos ng buhay ko. Yun po naging buhay ko mula ng kabataan ko. At nangyari po yung pagbabalik na yon ng maramihan. Yung pagtitiwala, yung pag-restore ng pagtitiwala muli sa gobyerno at iwan yung marahas na ideolohiyang itinanim sa aming mga isipan, yung ideolohiyang banyaga na pilit isinasalaksak sa mga henerasyon ng kabataang Pilipinong magagaling, talented, matatalino na sana ay future ng ating bansa, ginawa kami mga rebelde ng CPP, NPA, NDF in our tender years. Ng aming mga kabataan, I was recruited 18 years old. Turning 18 ako nang ma-recruit, umalis ako, almost 40 anyos ako. Ang edad ko, so mahigit kalahati ng buhay ko na sa kanila. The best years of my life and my wife, ganun din, ni-recruit ko yung asawa ko. Bumalik kami sa panahon ng isang presidente na nagpakita na pwede palang mangyari ang matino at mabuting pamamahala sa ating bayan. At kaming mga rebelde ay pwede palang iwan ang buhay na marahas, madugo, at hindi kumikilala ng batas at kapangyarihan ng gobyerno because for so long a time, it was what we experienced sa Pilipinas. Yun po nakikita namin yung karahasan sa paligid, sa hanay ng mga magsasaka, katutubong pamayanan, mga tribo, mga manggagawa, mga maralitang lungsod, at iba't ibang sektor ng lipunan na sa matagal na panahon pinabayaan, tinalikuran at ang malala ay sinamantalahan ng mga nagahari sa gobyerno at mga politikong ganid lamang sa kapangyarihan at yaman ng bayan pero hindi nagsilbi sa mamamayan. Yun ang dahilan kung bakit nare-recruit kami noon. But when Rodrigo Duterte became president, ibang kwento po yun. Hindi ko siya idol, pero nirerespeto namin ng malalim ang kanyang pamumuno sa ating bayan. Because he proved that a person, a leader in government, lalo na ang Pangulo ng bansa, ay pwede palang mamuno ng matino na hindi nabubulag o nalalasing sa kapangyarihan at yaman ng isang Pangulo. That was Rodrigo Duterte. At binuo niya ang isang programang tinulungan namin para tapusin na ang pinakamahabang kasaysayan ng communist insurgency in the entire world. Yung communist terrorism sa Pilipinas ay 55 years na po. At nangyari po ang pinakamalalaking tagumpay ng gobyerno at ng ating mamamayan ng pinamunuan ni Pangulong Duterte ang pagtatatag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict in 2018, which resulted sa mahigit 90% pagbagsak ng puwersa ng NPA at halos napatigil ang panununog, pangbobomba, pagpatay at mga pang-aambush at mga pagsalaula at pagrapastangan sa buhay ng mga Pilipino gawa ng kapwa Pilipinong naudyukan at nalaso ng kaisipan dulot ng mali
at marahas na ideolohiya na pinaniwalaan namin noon. Yung Marxism, Leninism, at Maoism. It was Rodrigo Duterte, the President, na nagpakita na pwede palang magsilbi ng tama at maayos sa pamahalaan ang mga naglilingkod at opisyal ng bayan, kung kaya pwedeng ma-restore muli ang pagtitiwala ng mga tao sa gobyerno, which was essential in our coming back to the folds of the law because of that kind of leadership na hindi corrupt, hindi abusado sa ordinaryong mamamayan, ipinapatupad ng tama at decisibo ang batas at hindi pinapayagang alipustahin at pagsamantalahan ng mga oligarkong naghahari ng ating ekonomiya ang ordinaryong mamamayan. Kasama po doon ang kanyang pagtatanggol ng mga tribo at pamayanan na itigil na ang recruitment at paggawa ng CPP, NPA, NDF na gamitin po ang mga pugad ng kanilang mga tinatawag na guerrilla base, mga kampo, ang mga katutubong pamayanan. Ginagamit sila ng NPA nung kami na sa NPA pa. It was Rodrigo Duterte na talagang nilabanan sila. At kaya kami bumalik. By the thousands. Under the NTF-ELCA, kung isasama po natin ang underground movement na mga organisasyon sa urban, sa paaralan, sa pabrika, sa komunidad, at iba't ibang bahagi ng Pilipinas, isama mo pa ang regular NPA at ang mga NPA sa baryo, mga milisyang bayan, at mga bahagi ng Communist Party, mahigit kumulang po ay mga 25,000 ang bumalik loob at nag-surrender. At more than 10,000 high-powered rifles ang nabawi ng pamahalaan. And more than 90% ng puwersa ng NPA na nanununog ng ambush pamapatay ay nawala. And then, ipapa-aresto mo siya sa International Criminal Court? Nawala nga mga adik sa Pilipinas na mga nagbibenta ng droga at malalaking sindikato na naging dahilan kung bakit ang gobyerno ay unti-unting nabubulok. Before he came to power in 2016, the Philippines and its state was going towards a narco state until Duterte became president. At isinalba niya ang bayan at ang buong mamamayan, lalo na ang kabataan, sa pagkabulid at pagkalulong sa droga. He may not be perfect as a person, he may not be perfect as a government leader, as a president, but kalakhang bahagi ng ginawa ni Rodrigo Duterte ay tama at nararapat at napapanahon. Only to find out na yung mga involved sa paglaganap ng droga gamit ang kapangyarihan sa gobyerno kung saan nabibili ang hustisya ng mga drug lord at mga sindikato, only to find out after 2 years na umupo ang bagong Pangulo ay lalabas lamang ang mga protektor ng droga sa kulungan. At wala nang kaso, dismiss na. We're talking about Laila de Lima. She was the Department of Justice Secretary presiding and supervising over national bilibid prisons kung saan nanggagaling ang pinaka-operasyon ng droga ng malalaking mga sindikatong droga, in-check at mga Pilipinong sindikato na mga droga na nasa loob ng kulungan ng NBP na mayagpag ang operations nila at pati na ang pagkurap sa mga opisyal ng gobyerno at the time na siya ang DOJ Secretary. Siya ang may supervising power sa new bilibid prisons sa Muntinlupa. So, may tinatawag tayong pananagutan in the principle of doctrine of organization and management, tinatawag yan ha. Pati sa batas, alam ito ni Attorney Angie. Ang tawag dyan ay respondeat superior. Command, responsibility. Kung ikaw ang namumuno at nagpapatakbo ng gobyerno na yan, o ng isang ahensya ng gobyerno, it follows na ang mga nagaganap at nangyayari dyan ay pananagutan mo. O bakit nakalabas? At grabe ito magmura ang grupo niya. Siya, si Ontiveros, si De Lima, si Trillanes, yung mga bulok na politika ng lumang kaayusan na binago ni Rodrigo Duterte sapagkat hindi pwede ang gobyerno ay kasabwat ng mga iligal at sindikato at nagpapadaloy ng isang pamamahala na ang batas ay nilalabag at ginagamit ng kapangyarihan para palakasin ang oligarkiya at mga nagmumonopolyo ng kayamanan ng bansa. Lahat yan ibinabaligtad ngayon ng kasangkuyang gobyerno sa ilalim ni Marcos Jr. That's the reason why I am also revisiting myself and having a serious internal self-introspection. Tama ba na bumalik kami? Tama ba
na iniwan namin ang pagiging rebelde at naging bahagi ng revolusyon sa Pilipinas? Tama. Pero tama pa ba na nininindigan pa rin kaming pagpapatuloy ang pagtulong sa gobyerno kung ang problema na ngayon ay pamumuno sa gobyerno na siyang binago ng nakaupo sa Malacanang at ng kanyang mga alipores, wala pang 2 taon halos, ay bumalik ang mga problema at sakit ng lipunang pilit nilunasan ng isang Pangulong hindi naging sakim sa kapangyarihan. Kaya when his term ended in 2022, June 30, bumaba siya sa kapangyarihan, hindi siya nagpatuloy sa pagkatapos ng termino niya. Marcos Jr., I declare today in New York, as we are talking here, did not win because of Uniteam. He won because people believe he will continue what Duterte did. It was not about Uniteam, it was about continuity. Tama? But it was not about continuity after all. It was all about himself and their power. It was never about the people. It was never about us. It was never about the ordinary Filipino people. It was about them, about their ill-gotten wealth, about their power na tinanggal ng mamamayan in a very historic decision na pinabagsak at pinatalsik ng mamamayang Pilipino ang kanyang ama ng mabulid sa diktadura at pang-aabuso sa lumang martial law. But he never learned the lessons of the past. In fact, pinapalubha pa niya ang mga kasalanang nagaganap sa panahon ng kanyang tatay. Na sana ay ito na ang pagkakataong ibinigay ng Panginoon at ng tadhana at kasaysayan that for him to redeem his family and the legacy, the goodness of the aspects of this father. Hindi naman lahat ng ginawa ng tatay niya ay mali. Maraming tama doon, pero wala ni isa man na itinama niya sa mali kung hindi pinalubha pa ang pagkakamali. Saan ka nakakita ng isang presidente walang pakialam na sinasaktan harap-harapan sa madaling araw ang mga bata, kababaihan, katutubo at mga hindi armadong sibilyan? Whatever belief they have, they are a religious community. At inilusob ang mga combat troops para wasakin ang religious and faith sanctuary sa loob ng mga compound ng Kingdom of Jesus Christ. Never before seen in the last 50 years sa ating bansa. Hindi natin nakita ang ganun. Terrible. Ang kaharap nila mga bata, ang kaharap ng mga pulis na pinadala ni Mr. Marcos ay mga kababaihan, kabataan, mga katutubo sa paligid na komunidad, walang mga armas, at alam ng lahat na ito ay relihiyosong compound. We may not believe in what they believe in, but we have to respect what they believe because they are not people who destroy society, but they are people who believe in humanity, in God, and they're helping the government since then para maging mapayapa at maayos ang lipunang Pilipino. Pero ano pong ginawa sa kanila? Dinesecrate ang kanilang mga places of worship. Mr. Marcos, gagawin mo rin po ba yon, without offense meant to other brothers and sisters in other religious community? Gagawin mo pa ba yon, yung pag-utos sa Special Action Force na 2 batalyon na may mga dalang mga pang-combat na armas at mga kagamitang militar at very violent na paglusob illegal sa mga worship compound, kung nagkataon ba, kung nagkataon lang na ang kaharap mo ay ang Iglesia ni Cristo? Gagawin mo bang lulusubin ang compound ng Iglesia ni Cristo, pawasakin ang mga worship compound nila? Had it been Iglesia ni Cristo involved? Without offense meant taken against Iglesia ni Cristo. Definitely, hindi ito gagawin. Lalabanan siya. Magiging madugo yun kung ginawa nilang lusubin ang compound at katedral ng Iglesia ni Cristo at wasakin ang mga gates doon at ihian mo ang mga compound na ito. It's another story kung nangyari na sa iglesia. Gagawin ba niya ito kung ang involved ay Roman Catholic Church? Gagawin ba niya ito? Na alam niya na magrereklamong Santo Papa sa Roma? So, Mr. Marcos, your function as president is to respect and enforce the law objectively and appropriately. May abogado tayong kasama dito.
si Attorney Angie. Hindi niyo po trabaho na gamitin ang batas, ikutan ang batas para i-justify ang mga illegal na gawain. Very simple. The warrant of arrest against Pastor Kibuloy at mga ministers of Kingdom of Jesus Christ is not equivalent to search warrant. They should have asked the court to issue a search warrant. How can you be sure na nandun si Pastor, ang inaplayan nila at nilusob 5 compound? You can only implement the warrant of arrest without the search warrant necessary kung alam mong nandun sa loob ang tao. How can Pastor Kibuloy and his ministers be present in 5 places all at the same time? So clearly, the purpose was not about the serving of the warrant of arrest only. The purpose was to send a message. And what message is that? Wala kaming sinisino at sinasanto kahit yan ay Duterte country. We will send the message, hindi ka pwede at hindi kayo pwedeng protektahan ng mga Duterte. Kapag kayo ay may kinakaharap na kaso, lulumpuin namin kayo. Pwede ba yun? What happened to Kingdom of Jesus Christ cannot be exclusively and absolutely disassociated to what is happening to the political persecution that Mr. Marcos is launching against his perceived political enemies, none other than the Duterte. Hindi pwedeng mapaghiwalay ang nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ sa layunin ni Mr. Marcos na manatili sa poder. Ang balakid lamang upang hindi sila manatili sa poder ay hanggat buhay. At nandyan si Rodrigo Duterte. At nandyan si Vice President Sara Duterte. Kasi may alternatibo ang mamamayan. Saan ba ito nanggaling lahat? It all started when Mr. Marcos again tasted power. Nung nakatikim na siya ng kapangyarihan noong 2022 at na-restore sila muli dahil sa panloloko sa taong bayan na ipagpapatuloy niya ang mabuting pamamahala na mga binabanggit ko kanina doon sa premises ng aking discussion. Akala niya, hindi na dapat sila mawala sa poder. So anong ginawa niya? Ang ginawa niya, dahil alanganin pa si Sandro Marcos, lalo na ng asawa niya, na napaka-ambisyusa at feeling presidente rin. Hindi siya inalal. Excuse me, First Lady Lisa Araneta Marcos. Si First Lady Imelda Marcos, on the first years of governance of Mr. Marcos Edralin Sr., ay nag-focus po sa pagtatayo ng mga ospital, pangbata, sa lung center, cancer, at mga pagpapaganda ng mga park at mga bulaklak, at mga pagpapaganda ng paligid, at feeding sa mga kindergarten schools. Hindi po siya nakialam direkta sa pamamahala ng bansa. Kayo po ay pati ang appointment sa cabinet officials, ang paglalagay ng mga pwesto ng generals sa police at sa AFP, pinapakialaman po ninyo. And even si Miss Maharlika, ini-expose ka, hindi mo sinasagot. You were involved in an illegal operation of extraction, equivalent to kidnapping, in Turkey, using the Armed Forces of the Philippines Intelligence Service. You are not the Commander-in-Chief. Alam ba ito ng asawa mo? Kasi kung hindi ito alam, ibang usapan po yun. At kung alam naman, mas lalong malubha because the President consented that his wife will use illegally the powers vested only to him exclusively. At kung hindi kayang mamuno ng asawa mo, ang dapat mamumuno, if he feels he is incompetent and incapable to continue discharging the functions of the office of the President, hindi po ikaw ang pwedeng magpatakbo or si Speaker Tambaluslos na pinsan niya. Ang dapat, mag-resign siya kung hindi niya kaya at ang magpapatakbo ng gobyerno according to the law ay ang Vice President, who is the constitutional successor. Tama, klaro, di ba? Hindi po nangangahulugan na kung si Mr. Marcos ay napapagod na at hindi niya kayang mamuno at hindi niya kayang ipagpapatupad ang batas at ang tamang pag-discharge ng kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa ang nakalagay sa saligang batas, ay pwede siya mag-resign. Resignation is an option, di ba? Pero siyempre kung hindi siya mag-resign, paalisin siya ng mamamayan. And it will be more shameful and it will be more humiliating to him na maulit ang mga paghatol na kasaysayan na itinakda hindi lamang ng panahon kundi ng pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Mr. Marcos, the problem in the Philippines right now
is governance. Due to failed leadership, incompetence, and question of integrity and corruption, being restored full circle. Lawlessness. Even the kingdom of Jesus Christ and the millions of their members watching now and are watching since then, on the day of the infamy, on June 10 na nilusob po ninyo, ang kingdom of Jesus Christ at dinisecrate, sinaktan ang mga kabataan doon, dinisecrate ang mga religious compound, ang mga kababaihan, at na-traumatize ang mga katutubong pamayanan who are, ang mga tutubong tribong ito ay peacefully nagko-coexist. Simula noon, alam na po nila na incompetent kayo. Hindi pa po sila nananawagan na bumaba kayo sa pwesto ninyo. Pero hindi lang po itong issue. The failed governance of Marcos Jr. due to incompetence, lack of integrity. Pag sinabi kasi nating integrity, pinagkakatiwalaan ka pa ng taong bayan. Because you have the dignity and you have the intact moral values to lead the country. Eh, hindi niya masagot-sagot ang panawagan. Hinahamon mo si pastor na lumabas at para patayin, pinatungan mo ng 10 million ang ulo ng tao sa isang questionable na dispensation ng hustisya at katarungan, mga kasong na i-dismiss na 4 na taon na nakakaraan at ito'y binuhay para wasakin at lumpuin ang isa sa mga tinitingnan ninyong sumusuporta sa politika at pamumuno ng mga Duterte, kung kaya niyo siya hinahabol. At of course, siyempre, kahit na sa Amerika tayo, sasabihin na natin, ibinenta mo siya sa Amerika, sa American government, not to the American people, na gusto nilang lumpuin ang paglawak ng church ng Pastor Kibuloy sa Amerika mismo. Na umabot sila ng mahigit 30 states. Matagal na nilang tinatarget yan si Pastor. Not because may krimen sila kay Pastor, ni-raid na nila ang compound sa California, sa Hawaii, ng FBI. They went out empty-handed. Wala silang nakuha. Trafficking, lahat yan. At 2 taon mahigit na nakatulog ang kaso, wala silang witnesses, kaya hindi makaproceed sa trial. Pero alam niyo kung sinong umahabol kay Pastor? Ito rin ang umahabol na unit kay Bin Laden sa kanyang finance operations ng Al-Qaeda. Ang tawag nito ay US Treasury Department Foreign Assets Control Division. Yung Foreign Assets Control Division, kapag hinabol ka niyan, ay parang markado kang terorista. Yan ang humabol sa mga Al-Qaeda network ni Bin Laden. Dito sa Amerika, sa Europe at iba pa. Yan ang humahabol kay Pastor. Ordinaryong pastor lang ito na lumawak ang kanyang influence and support in American soil. At hindi nila nagawa yan na lumpuin ang Kingdom of Jesus Christ ng American government, ng deep state dito. Na natitreaten sila na lumalawak ang influence inside America. Sa panahon ni Duterte, hindi nila kayang gawin. Ayaw ni Digong magpadikta sa American government. Kayon pala sa mga nanonood, bakit kami nandito sa Amerika? Hindi naman namin kalaban ang American people. Ang nilalabanan natin ang maling pamamahala din sa American government. Not the American people. Kaibigan pa rin natin yung mga Amerikanong mamamayan. Hindi man sila nagpapatakbo lang ng kanilang gobyerno. My point is, panahon ni Bongbong Marcos, kailangan niyang sumipsip sa American government, lalo na sa administrasyong Biden. Hindi rin po ako nakikialam between Trump and Biden, pero klaro na naman, sa panahon ni Biden, pumihit siya bigla. At isa sa itinaya dyan, malinaw po, yung ulo ni Pastor at ng Kingdom of Jesus Christ para mabawi o mapaluwagan ang more than $300 billion nila na pera dito sa New York. At sa ibang bahagi ng Amerika. Lalo na sa New York, mayroon silang malalaking 4 na properties dito. I think worth na sa billions of dollars na ang accrued value assets nila. Ano pa, maliban sa pagbenta sa ulo ni Pastor at sa Kingdom of Jesus Christ sa mga operatiba ng American government, ginawa nila, hindi naman natin kinakampihan ang China. Pero hindi po ang China nang aagaw ng teritoryo. Ang pinag-uusapan po sa South China Sea ay exclusive economic zone. Pag sinabi nating Zambales, Batanes, Cagayan Valley, Palawan, teritoryo yon. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay mga bato-bato.
At napakalawak na katubigan, mga 5 million square miles ang lugar ng dagat na ito na pinag-uusapan. At hindi lang po China ang umaangkin ng mga area na yan. Nandyan ang Vietnam, nandyan ang Malaysia, Indonesia, Taiwan, Brunei. O bakit ang China ang tinatarget natin, nagkiskisin at igiit na magkagera? Why? Because it's not about the Philippines and China. It's about the U.S. interest against China in Asia and Indo-Pacific area, where 37% of world trade using yung dagat na yan. Eh bakit tayong gagamitin? Bakit hindi niya utusan ng Vietnam na awayin nyo rin ng China? Bakit hindi niya kayang utusan ng American government, ni Biden, na awayin din ng Indonesia, ang China at giragirahin niya rin? So as with Brunei, kasi hindi pumapayag ang kanilang gobyerno. Correct. Exactly the word. Kaya tayo napunta sa bulid ng digmaan na siyang pinigilan ni Rodrigo Duterte, not because si Rodrigo Duterte ay maka-China. No. Because Rodrigo Duterte sees it that it is the American interest against China and they want to use us as proxy, substitute sa gerang hindi naman dapat maganap sapagkat hindi yun exclusive na issue ng China at Pilipinas. 7 bansa ang nagkakaroon ng conflict on maritime and navigation and exclusive economic zone disputes, not direct territorial dispute. Klaro tayo. Kaya sa mga nakikinig, hindi po kami mga pro-China or anti-American. No. We are pro-Filipino. Yes. We are pro-peace.